Tanggapin ang regalo ng buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 1 to 8, and I read it for you. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Then Peter and the other disciples set out and went towards the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down to look in and saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb. He saw the linen wrappings lying there, and the cloth that had been on Jesus' head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. Maligayang Pasko pa rin po sa inyong lahat. Ang Pasko po ay hindi lamang po noong December 25. Ang Pasko ay isang panahon na nagsimula noong araw mismo ng Pasko at ito po ay magtatapos sa kapistahan ng pagbabinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay interesante sapagkat madalas po naririnig natin ito sa tuwing Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi po Pasko ng pagsilang. Pero ang araw ding ito ay mahalaga sapagkat ginugunita natin ang kapistahan ni San Juan Evangelista. Napakinggan po natin kung papaanong ang pinakamamahal na alagad ni Jesus na si Juan at ang iba pang mga alagad ay sumugod papunta sa libingan ng Panginoon. Panahon pa rin ng Pasko. At kung titingnan natin, inilalagay sa libingan ang mga patay. Pero sa panahon ng Pasko ng pagkasilang ng Panginoon, hindi sa libingan kung hindi sa sabsaban naman inilagak ang Panginoong Jesus. Parehong simbolo ng buhay. Buhay sa pagkasilang at buhay sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay hinihikayat ngayon upang tingnan ang regalo ng buhay na inialay sa atin ng Diyos. Noong siya ay isinilang, panibagong buhay ang hatid sa atin ni Jesus. Noong siya ay namatay at muling nabuhay, tinalo naman ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Buhay pa rin ang inialay. Si Jesus ang buhay, ang ating buhay. Siya dapat ang maging laman ng ating buhay sa araw-araw. Sa papaanong paraan ko, ipinapakita sa aking buhay si Jesus. Nadarama pa ba ng ibang tao si Jesus? Nararamdaman ba nila at nakikita sa aking mga salita at sa aking gawa? Mga kapatid, niregaluhan tayo ng buhay ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Kanya ngayong Pasko. Nawa, ang alaala ni Juan Evangelista rin ang siyang maging ating gabay para masundan at mahalin natin si Jesus na isinilang sa sabsaban at inilagak sa libingan, alaala ng buhay ng Panginoon para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagsilang, nabigyan kami ng ibayong buhay. Nawa makita sa aming pamumuhay ang iyong mukha, ang awa, ang pagmamahal sa kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. Click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. Merry Christmas po!